Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 456, ang sinaunang alamat. Sa Tianya Hage, mayroong isang alamat na nagmula sa sinaunang nakaraan. Noong unang panahon, wala si Tianya Hage, mayroon lamang isang napakalawak na bukas na lupain. Ang lupa ay palaging nakalantad sa napakataas na temperatura na naging sanhi ng pagguho ng lupa sa buhangin, na bumubuo ng disyerto. Sa ilalim ng lupa, malalim sa ilalim ng lupa, mayroong isang sinaunang apoy na naglalabas ng walang katapusang init. Ang apoy na iyon ay nag-alab sa loob ng maraming taon hanggang sa tuluyang namulat, ilang bahagi ng apoy ang napalitan ng mga lobo. Iyon ang alamat na nakapaligid kung paano lumitaw ang mga lobo ng apoy sa disyerto. Bukod pa rito, kilala ang mga firewolves sa pagkakaroon ng mga espesyal na kapangyarihan, ang ilan sa kanila ay bihasa sa paggamit ng malalakas na ilusyon. Kahit na ang mga lobo ay hindi pa umabot sa antas ng tiyan, nagawa nilang gamitin ang mga ilusyon upang magmukhang tao. Pagkatapos nito, ang mga lobo ay lilito na hindi naiiba sa sinuman, walang sinuman ang nakakakilala sa ilusyon ng isang apoy na lobo. Lumipas ang panahon at ang alamat ay naging isang kwento tungkol sa mga tao na pumasok sa isang madugong digmaan laban sa mga apoy na lobo, kung saan ang mga tao ay nagwagi. Gayunpaman, bawat ilang daang taon, lalabas ang mga apoy na lobo mula sa ilalim ng disyerto at mauulit ang madugong ikot. Pagkatapos ng hindi mabilang na madugong digmaan, itinayo ng mga tao ang lungsod ng Tianya Hage at tinatakan ang lupa na nakapalibot sa lungsod. Gayunpaman, sa labas ng Tianya Hage, mayroon pa ring malawak na disyerto para lumabas sila. Hindi sinubukan ng mga lobo na sirain ang selyo sa Tianya Hage, sa halip ay lalabas sila sa labas ng disyerto at magsisimula ng kanilang pag-aagawan. Isang dagat ng mga apoy na lobo ang lilito sa labas ng Tianya Hage kada ilang daang taon. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa sinaunang alamat, ngunit alam nila ang kwento tungkol sa madugong mga digmaan. Mula noong huling beses na lumitaw ang mga lobo, ang kwento ay nawala sa mga alaala ng mga tao. Kahit na ang hari ay nakasakay sa isang apoy na lobo, walang sino man ang magkokonekta nito sa kwento tungkol sa mga lobo na apoy. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang hari ng lobo ay naging isang apat na buntot na apoy na lobo, na pumuno sa lahat ng takot. Ang mga buntot na iyon ay tanda ng paparating na sakuna. Ang bilang ng mga buntot ay nagpapahiwatig ng antas ng lobo. Ang hari ng lobo ay may apat na buntot na nagpapatunay na ito ay ikaapat na antas ng Zuan Beast. Kung mayroon itong 5 buntot, ito ay nangangahulugan na ito ay isang antas ng 5 Zuan Beast. Ang panlabas na bahagi ng Tianya Hage ay tiyak na mapapahamak, ang lahat ay mawawasak. Naisip ng mga miyembro ng tribo habang nanginginig. Ang mga apoy na lobo ay lubhang mabangis at mabangis. Nakilala sila sa kanilang madugong mga patayan. Ang paglitaw ng mga apoy na lobo ay magiging isang kakilakilabot na kaganapan, ito ay magiging sanhi ng disyerto na makulayan ng pula ng dugo. Sa katunayan, ang lahat ng mga pinuno mula sa Wolves of the Desert ay tiyak na mga apoy na lobo na nagbagong anyo sa kanilang sarili upang lumitaw bilang mga tao, iyon ay kung paano nakuha ng hari ng lobo ang kanilang kapangyarihan. Ang mga buntot ng hari ng lobo ay umiindayog sa hangin, ang mga mata nito ay mukhang malupit at nakatitig ito kay Linfeng, pagkatapos ay sinabi nito. Sa una, gusto naming magsimula sa ibang araw, ngunit pinilit mo kaming pabilisin ang aming mga plano. Nagsasalita pa rin ang lobo sa wika ng tao, malamig ang boses nito. Pagkatapos nitong magsalita, isang nakakatakot na apoy na chi ang pumuno sa hangin at ang lobo ay nawala sa buhangin. Si Linfeng ay hindi ipinanganak sa disyerto, hindi niya alam ang tungkol sa kwento tungkol sa mga firewolves. Sumimangot siya at nagpakawalan ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya at sumugod, hindi niya hahayaang makatakas ang hari ng lobo. Linfeng. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sumigaw si Noona na ikinagulat ni Linfeng. Tumingon siya at tumingin kay Noona na parang hindi niya naiintindihan. Nakita lang niya na si Noona ay mukhang takot na takot. Nalilito si Linfeng sa mga pangyayari. Tila lahat ng tao doon ay natakot sa mga lobo ng disyerto. Linfeng, umalis na tayo dali. Kailangan nating tumakas sa disyerto at lumipat sa lungsod. Sigaw ni Noona na gulat na gulat. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Wolves of the Desert ay nagsimulang tumakas ng buong bilis. Lahat ay baliw na inusubukang tumakas, sumugod sila sa disyerto na parang mga baliw. Anong nangyayari Noona? Tanong ni Linfeng, wala siyang ideya kung ano naging sanhi ng takot sa mga tao. Ang hari ng lobo ay naging lobo, nagulat si Linfeng, ngunit hindi ganoon kalaki. Hindi kaya nagulat si Noona dahil doon. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nakaramdam ng panginginig si Linfeng sa kanyang katawan, mukhang nagtataka siya. Nagkatinginan sina Mengqing at Linfeng, pareho silang nagulat. Ang apoy na chi na naramdaman nila sa ilalim ng lupa ay ang sinaunang apoy mula sa mga alamat. Sa sandaling iyon, ang apoy na chi ay lumalakas, na parang isang pagsabog ng bulkan ay malapit na, ito ay isang kalamidad. Terena, kailangan na nating tumakbo kung hindi ay hindi tayo aabot. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye sa daan binaliwala ni Noona ang katotohanang nalilito sina Linfeng at Mengqing, agad siyang sumugod upang hawakan ang kamay ni Mengqing at nagsimulang tumakbo patungo kay Linfeng at sinabi. Bilisan mo, kailangan nating pumunta at makarating sa lungsod kung gusto nating panatilihin ang ating buhay. Si Linfeng ay natulala. Tila natakot ang lahat dahil ang fire chi sa ilalim ng disyerto. Mengqing, sigaw ni Linfeng. Agad na naunawaan ni Mengqing at umangat sa hangin habang nakahawak sa Noona. Nagulat si Noona, palagi niya iniisip kung ano ang pakiramdam ng lumipad sa kalangitan, ngunit sa sandaling iyon, nasusuka lang siya.
Nakahawak lang si Meng Qing sa isang braso niya, biglang hinawakan ng isa pang kamay ang kabilang braso ni Noona, lumingon siya. At napansing lumipad si Lin Fang. Hawak-hawak ni na Meng Qing at Lin Fang ang isa sa kanyang mga braso habang lumilipad sila sa kalangitan. Gaano kalakas? Si Lin Fang at ang kanyang asawa ay parehong napakalakas. Nagulat si Noona, ang paglipad sa himpapawid ay isang bagay na lagi niyang pinapangarap, at sa sandaling iyon ay natupad na ang kanyang pangarap. Gayunpaman, hindi ito ang naisip niya, hindi siya nasasabik at masaya tulad noong napanaginipan niya ito. Ang kanyang ama ay patay na at ang kanyang tribo ay nawasak, bukod pa doon, ang mga apoy na lobo ay malapit nang lumabas para sa panibagong palaygo ng dugo. Noona, anong nangyayari? Ang dalisay na chi ay sumisipol sa hangin habang lumilipad sila sa mga ulap, na naging dahilan upang mahirap marinig ang boses ni Lin Fang sa mga tunog ng pagsipol. Lin Fang, humigit kumulang bawat daang taon, ang mga apoy na lobo ay lumitaw mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga lobong ito ay isinilang sa dagat ng apoy at nang sila ay pinakawalan sa disyerto, nagsimula sila ng masaker at kumilos upang salakayin si Tian Yahage. Sa malakas na hangin na tumatama sa kanyang mukha, nahirapan si Noona na bumuo ng pangungusap. Pagkatapos ay dinagdag niya. Ang mga apoy na lobo ay nakagawa ng mga ilusyon, ang mga pinuno ng mga lobo ng disyerto ay talagang lahat ng mga lobo ng apoy na nagkukunwaring mga tao. Dahil, ang mga lobo ay nagsimula ng sumulpat, at hindi kaagad pag-atake, nangangahulugan ito na nakabuo sila ng mas malaking diskarte sa nakalipas na daang taon. Kaya sinasabi mo sa akin na dahil ang hari ng lobo ay isang apoy na lobo, nangangahulugan ito na mayroong isang hukbo ng mga lobo na apoy na nagbabalak sa ilalim ng lupa. Hindi nila sinasalakay ang mga tao dati dahil naghahanda sila ng isang bagay sa mas malaking sukat. Nang marinig ni Lin Fang ang paliwanag ni Noona, natahimik siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya. Nagulat siya. Ang mga apoy na lobo ay nagmula sa kailaliman ng lupa. Tila ang apoy na chi na naramdaman ni na Meng Qing at Lin Fang ay hindi isang ilusyon. Tunay nga, naghahanda sila ng malawakang diskarte, ngunit dahil nakilala nila ang mga ito at dahil ang mga lobo na ginagamit nila para sa plano ay pinatay mo, sisalaki sila habang mayroon pa silang elemento ng sorpresa. Sabi ni Noona habang tumatango. Magulo ang kanyang buhok na nililipad ng hangin, kumunat ang kanyang noo at puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Isang hukbo ng mga apoy na lobo ay malapit ng lumitaw. Mga lobo ng apoy. Bulong ni Lin Fang. Tumingin siya sa malayo at nakita niya ang hindi mabilang na mga apoy na lobo na umuusbong mula sa buhangin. Iba-iba ang laki ng mga lobo, ang iba ay malaki at ang iba ay maliit, ang iba ay may iisang buntot habang ang iba ay maraming buntot. Nangyayari talaga. Natigilan si Noona at nagpatuloy. Lin Fang, kailangan nating magmadali, kailangan nating samilong sa Tian Yahage sa lalong madaling panahon. Sa tuwing lalabas ang mga lobo, manggaguna sa kanila ang ilang napakalakas na apoy na lobo. Nakakakilabot. Ang mga lobo ay patuloy na lalabas hanggang sa ang disyerto ay mapuno ng dagat ng mga lobo, at pagkatapos ay sisimulan na nila ang kanilang pag-atake sa Tian Yahage. Gaano kalayo ang Tian Yahage mula dito? Tanong ni Lin Fang. Mga 500 kilometro. Tumugon si Noona na ikinagulat ni Lin Fang. 500 kilometro pa. Mukhang kailangan nating makipaglaban sa hukbo ng mga apoy na lobo. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng pilit. 500 kilometro. Hindi maaaring dalhin ni na Meng Qing at Lin Fang ang Noona sa ganoong kalayuan. Una, masyadong maraming pure chi ang ubusin nila sa pagtatangka nito, at pangalawa hindi nila nagawang maabot ang distansyang iyon, lalo na habang may dalang ibang tao. Noona, nakalusot na kami sa Zuan Chi Layer, ngunit hindi tayo maaaring patuloy na lumipad, kailangan naming gumamit ng purong chi upang tayo ay lumipad. Tanging ang mga cultivator ng Tian Chi Layer ang malayang lumilipad sa kalangitan. Sabi ni Lin Fang, pagkatapos ay nagpatuloy. Mayroon akong malaking bilang ng mga purity stone ngunit posibleng hindi ito sapat upang maabot ang Tian Yahage. Hindi na kaimik si Noona, kaya kailangan ba nilang lumaban sa mga lobo? Huwag kang mag-alala, Noona, kasama namin ni Meng Qing dito, ilang apoy hindi gaanong magiging problema ang mga lobo. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Nakakaliw ang boses niya at sinusubukan niyang pagaanan ang kalooban ni Noona. Ngunit ang isip ni Lin Fang ay gumugulong pa rin. Nagulat siya na mayroong isang kayig na hayop na maaaring lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 457, Crystal. Sina Lin Fang, Meng Qing at Noona ay lumulutang pa rin sa gitna ng mga ulap at nakatingin sa walang hangganang disyerto. Parami ng parami ang mga apoy na lobo na lumitaw mula sa lupa, naghahanap sila ng mga tao upang bigyang kasiyahan ang kanilang pagnanasa sa dugo. Si Noona ay mukhang pagod at desperado. Siya ay nakatagpo ng isa pang sakuna. Ito ang pinakamasamang sakuna na maaaring mangyari sa lahat ng mga tribo na naninirahan sa labas ng Tian Yahage, ito ay magiging isang panig na pagpatay. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Pinakiramdaman niya ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagpatay, ngunit hindi siya walang emosyon. Dahil nabuhay na siya sa napakaraming patayan, sanay na siya sa mga taong namamatay. Wala siyang kapangyarihan ng isos. Hindi nagawang direktang labanan ni Lin Fang ang kapalaran at iligtas ang lahat. Kung susubukan niya, mabilis na darating ang kamatayan. Sa landas ng paglilinang, kailangan niya manatiling determinado at malinaw ang ulo, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang puso na madamay ng kalupitan ng kapalaran. Sa lupa, may isang grupo ng mga apoy na lobo na tila nakapansin sa kanila na lumilipad sa kalangitan, na naging sanhi ng agresibong pag-ungol ng mga lobo. Nakikita ko ang ilang apoy na lobo na nagbabagong anyo.
Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Noona sa kanyang mga mata. Ngayon lang niya napansin ang isang napakalakas na apoy na lobo na nagiging tao. Nang makita niya ito ng personal ay nagdulot ng pagtakbo ang isip niya. Tapos na, namutla ang mukha ni Noona. Hindi pa siya nakatagpo ng firewolf outbreak at napansin niya lang kung gaano ito kakilakilabot. Anong problema Noona? Tanong ni Linfang. Mabilis. Una na nilang kontrolin ang panlabas na disyerto. Kapag natapos na nila iyon, susubukan nilang makalusot sa Tianya Hage bago nila simulan ang kanilang pag-atake. Ang mga lobong iyon ay maaaring mag-transform sa anyo ng mga tao pagkatapos ng lahat. Sabi ni Noona sa mahinang boses. Kahit na mahina ang kanyang boses, malinaw na naiintindihan ni Mengqing at Linfang ang kanyang kahulugan, na bahagyang nabigla sa kanila. Noona, ang ibig mong sabihin ay haharendya ni Tianya Hage ang lahat ng sumusubok na pumasok sa lungsod. Sa sandaling iyon, ang mga apoy na lobo na umuusbong sa disyerto ay maaaring mag-transform bilang mga tao. Ang mga tao ba ng Tianya Hage ay may katangahang tatanggapin ang mga tao sa lungsod bago ang pag-atake? Paano nila malalaman kung ang mga taong tinanggap nila ay lobo o hindi? Ang mga tao ng Tianya Hage ay lubhang makapangyarihan. Ang mga taong hindi kabilang sa lungsod ay itinapon sa disyerto upang maging unang alon laban sa mga lobo. Kapag umatake ang mga lobo, ang unang mapapatay ay palaging ang mga tribo sa disyerto. Bulong ni Noona, ang mga tao sa loob ng lungsod ay hinahamak ang mga tribo na nakatira sa disyerto. Ngayon ang mga lobo ay sumusulpot upang sumalakay, hindi nila papasukin ang sinuman sa lungsod, kahit na tayong lahat ay mamamatay. Nagulat si Linfang. Tama si Noona, walang paraan sila papasukin sila sa lungsod. Siguro masyado ang iisip. Biglang sabi ni Noona habang nakangiti at pilit pinapakalma ang sarili. Tumilipad pa rin sa langit ang tatlo habang nag-uusap. Mabilis na nakuha ni Linfang ang ilang mga Purity Stone, sinimulan niyang i-absorb ang chi mula sa Purity Stone upang pabilisin ang mga ito. Pagkaraan ng ilang oras, tumingin si Linfang kay Mengqing sa kanyang kaliwa at sinabi, Mengqing, kailangan nating maghanap ng ligtas na lugar para mapunta. Sa sandaling iyon, alam ni Linfang na habang lumilipad, sinusunog niya ang kanyang chi nang mas mabilis kaysa sa mapunan muli ng kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay nagsimulang mahilo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Malamang na ganoon din ang nararamdaman ni Mengqing. Sige. Bahagyang tumango si Mengqing at agad silang nakahanap ng ligtas na lugar para mapunta ang kanilang grupo. Tumalabo na ang pakiramdam ni Linfang, pagkatapos ay idinagdag niya. Kailangan nating magmadali. Kung mag-aaksaya tayo ng oras, ito ay magiging mas mapanganib para sa atin. Kailangan nating maglakad sa natitirang bahagi ng paglalakbay patungong Tianya Hage. Malinaw na hindi magtatalo sina Mengqing at Noona, kahit na mapanganib na nasa lupa, kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw. Si Linfang ay nasa unahan ng grupo, nag-aayos ng landas para sa dalawang tao sa likuran niya. Kahit na ang pagtakbo sa pinakamataas na bilis ay nangangailangan din sa kanya na gumamit ng purong chi, ito ay gumamit ng mas kaunti kaysa sa paglipad sa kalangitan. Kapag lumilipad kailangan nilang gumamit ng chi upang direktang labanan ang gravity, sa paghahambing, ang pagtakbo ay hindi nangangailangan ng maraming purong chi. Mas madali para sa grupo na maglakbay sa pamamagitan ng lupa. Awu! Ang mga alulong ng mga lobo ay pumuno sa hangin sa bawat direksyon. Hinarap ni Linfang ang dalawang apoy na lobo na direktang nasa daanan nila. Kahit na ang apoy ay nagninangas sa kanilang katawan, ang apoy na iyon ay hindi maihahambing sa hari ng lobo. Ang kanilang mga katawan ay mas maliit kumpara sa iba pang mga lobo, malamang na sila ay mga apoy na lobo lamang sa antas ng Li. Mawala, sigaw ni Linfang. Habang naglalabas ng purong chi na bumaril mula sa bibig ni Linfang sa kanyang mga salita at bumagsak sa dalawang apoy na lobo. Sila ay sumigaw ng masakit, habang ang kanilang mga katawan ay pumutok at naging apoy na tumagos pabalik sa lupa. Ang mga apoy na lobo na iyon ay hindi mga hayop na may laman at dugo, sila ay ipinanganak mula sa apoy. Ano ang maaaring maging sanhi ng apoy na magkaroon ng anyo ng isang hayop? Naisip ni Linfang. Kitang-kita niyang gulat na gulat, nang salakayin niya ang dalawang lobong iyon, naging apoy ang mga katawan nila na pagkatapos ay binaril pabalik sa lupa, tuluyan ang naglaho ang mga katawan nila. Sa susunod, dapat kong bigyang pansin. Naisip ni Linfang. Habang patuloy silang tumatakbo, nararamdaman ni Linfang ang malakas na apoy na chi ng mga lobo sa paligid niya, hindi niya sinubukang iwasan ang mga apoy na lobo at sa halip, agad siyang tumakbo para labanan sila. Mga apoy na lobo sa antas ng Zuan. Naramdaman ni Linfang ang chi na nagmumula sa direksyon ng apoy na lobo, tiyak na ito ay isang Zuan level na apoy na lobo, nang ito ay dumating sa paningin, mayroon itong isang bundok. Si Linfang, nang walang kaunting antas ng pag-aalinlangan, ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na naging dahilan upang umatras ang apoy na lobo. Nararamdaman nito na ang enerhiya ay lubhang mapanganib. Hindi tumigil doon si Linfang, nagpatuloy siya sa pagbaril pasulong gamit ang lakas ng hangin. Agad siyang dumating sa tabi ng apoy na lobo, at ang kanyang espada ay tumama sa lobo. Sa isang kisap mata, pinatay ni Linfang ang lobo. Isang nakakatakot na chi ang sumambulat sa hangin. Tinitigan ni Linfang ang katawan at napansin na nagsimula itong maghiwa-hiwalay. Ang katawan ay naging apoy at usok, gayunpaman, may nakitang kakaiba si Linfang. Sa loob ng apoy, mayroong isang magandang pulang kristal, nang dumampi ang kristal sa lupa, nawala ito tulad ng apoy. Ano iyon? Ito ba ay isang bagay na mahalaga? Linfang ay labis na nagulat. Ang kristal na iyon ay tila naglalaman ng kapangyarihan ng apoy na lobo, naglalaman ito ng napakalaking apoy na chi. Kung talagang naglalaman ito ng apoy na chi ng lobo. Tumiwanag ang mga mata ni Linfang.
Tumingin siya kina Meng Qing at noon na malapit pa ring sumunod sa kanya at sumugod siya pasulong. Sa pagkakataong ito, siya ay direktang naghahanap ng higit pang mga lobo ng apoy. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isa pang Zuan level na apoy na lobo na may isang buntot, mabilis na pinatay ni Lin Fang ang lobo. Sa pagkakataong ito, sinusubok ni Lin Fang ang isang teorya, pagkatapos patayin ang halimaw, ang kanyang silhouette ay kumikislap at agad niyang hinawakan ang pulang kristal na lumitaw sa loob ng apoy. Ang katawan ni Lin Fang ay napapaligiran ng nagngangalit na apoy na nagsimulang mag-transform sa isang maliit na itim na lotus. Dahan-daang inilapit ni Lin Fang ang pulang kristal sa itim na lotus. Sa isang iglap, hinigop ng itim na lotus ang kristal at ang apoy na chi sa loob. Malaki ang ngiti ni Lin Fang sa kanyang mukha. Ang itim na lotus sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-transform pabalik sa Sun Chi na nakapalibot sa katawan ni Lin Fang sa anyo ng nagngangalit na apoy. Purong Sun Chi. Ito ay gumana tulad ng inaasahan ko. Naisip ni Lin Fang na may kasiyahang ekspresyon. Nagbunga ang kanyang sugal, ang mga pulang kristal na iyon ay mga kristal na apoy at sila ang ubod ng mga lobo ng apoy na naglalaman ng lahat ng kanilang apoy na chi. Bukod pa rito, ang mabangis na apoy na itim na lotus ni Lin Fang ay nagawang sumipsip at magproseso ng bawat uri ng apoy. Nagawa nitong gawing mabangis na apoy ang apoy na chi mula sa mga kristal at pagkatapos ay ibalik ang mabangis na apoy na iyon sa Sun Chi. Ito ay magbibigay daan sa Cosmos Burning Sun skill ni Lin Fang na maging mas malakas. Gusto ni Lin Fang na patuloy na umasenso ang kanyang Cosmos Burning Sun skill, gusto niyang umasenso ito sa isang tunay na Sun skill, ang kanyang Sun Chi ay lalakas din habang siya ay sumulong. Ito ay isang symbiotic na relasyon, habang ang kanyang Sun Chi ay lumakas, ang mga kasanayan ay umaasenso. Sa mas mataas na antas at habang ang kasanayan ay sumulong, ang Arrow Chi ay lumakas. Ang Sun Chi at ang Cosmos Burning Sun skill ay nakinabang habang ang iba ay lumakas. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Nagkaroon siya ng ideya, gusto niyang manatili sa disyerto at pumatay ng mas maraming apoy na lobo at kolektahin ng kanilang mga kristal, maaari niyang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang mapahusay ang kanyang Sun Chi. Ngunit hindi yun gagawin ni Lin Fang kapag nasa tabi niya si Meng Qing, masyadong mapanganib, hindi niya kailangang maglakas loob sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Nagpatuloy siya sa pag-usad, habang pinapansin pa rin ang mga lobong nakapaligid sa kanila. Sinigurado nilang iwasan ang mas malalakas na mga lobo ng apoy. At papatayin ni Lin Fang ang mga mahihina sa isang atake ng espada. Hanggat ang mga lobo ay hindi pa umabot sa isang antas ng ikatlong Zuan Beast, wala silang kakayahang ipagtanggol laban sa espada ni Lin Fang. Minsan, makakatagpo sila ng mga grupo ng mga apoy na lobo, ngunit papatayin silang lahat ni Lin Fang sa isang kisap. Mata, para siyang bulalakaw na pumapatok sa kalangitan. Patuloy na hinihigop ni Lin Fang ang mga kristal na naipon niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng ilang oras, nasipsip na ni Lin Fang ang ilang dosena kristal ng apoy. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang Arrow Chi ay lalong tumitindi at ang apoy ay lalong lumakas. Ang kanyang kakayahan sa espada na ginamit ang Sun Chi at ang kapangyarihan ng kanyang itim na lotus ay umaasenso sa mas mataas na antas. Si Lin Fang ay naiinip na dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 458, ang Myriad of Black Lotuses. Si Lin Fang at ang kanyang grupo ay tumatakbo pa rin ng buong bilis na nag-iiwan lamang ng ulap ng alikabok sa kanilang likuran. Sa di kalayuan, may isang napakalaking gate na pumasok sa kanilang paningin. Malapit na sila sa Tianya Hage. Malapit na tayo. Bulong ni Nona, ang paglalakbay ay lubhang nakakapagod ngunit nakakapagpayaman din. Ang mga laban ni Lin Fang ay nagbigay sa kanya ng hindi mabilang na mga pananaw at pagsulong sa kanyang landas ng paglilinang. Ang pinakamalakas na cultivator na nakatagpo ni Noona sa nakaraan ay nasa Ling Chi layer, kasama ang kanyang ama, ngunit si Lin Fang ay walang takot na nakikipaglaban sa Zuan level Firewolves habang sila ay tumatakbo. Hindi na ang mga mabangis na hayop ang pumapatay ng mga tao, si Lin Fang na ang pumapatay ng mga mabangis na hayop. Higit pa rito, sisipsipin ni Lin Fang ang mga kristal ng apoy na nagsisilbing core nila pagkatapos ng bawat laban, hindi kailanman naisip ni Noona na posible ang mga bagay tulad ng pagsipsip ng chi ng kalaban. Napabuntong hininga si Noona, ang malalakas na cultivator ay may maraming kakayahan at nagagawa ang anumang naisin nila. Kung siya ay naging napakalakas, maaari rin niyang labanan ang mga apoy na lobo na iyon at makatanggap ng mga benepisyo. Sa kasamaang palad, ang pinakamalakas na cultivator ay mula sa lungsod ng Tianya Hage. Kung pipiliin lamang ng hari ng lobo na salakayin ang lungsod, lalabas sila upang lumaban, kung hindi, hindi sila gagawa ng aksyon. Hahayaan nilang, tamunin ng mga apoy na lobo ang mga tribo sa disyerto. Iyon ang malupit na realidad ng mundo, na protektahan lang ng mga tao ang sarili nila, hindi nila nagawang protektahan ang lahat. Sila ay sa anumang paraan ay hindi mga banal at hindi sakripisyo ang kanilang mga sarili upang iligtas ang mga tribo sa disyerto. Awu! Awu! Ang mga lobo ay umaangal mula sa bawat direksyon na naging sanhi ng pagsimangot ni Lin Fang at pagpikit ng kanyang mga mata. May malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ito ay isang wolf pack. Bulong ni Lin Fang. Ang grupo ng mga apoy na lobo ay nagtipon malapit sa Tianya Hage, naghihintay silang pumasok sa lungsod at patayin ng mga tao, kaya nagsimula silang magtipon sa labas ng lungsod. Lahat sila ay nakatingin sa lungsod, naghihintay na magtipon ang kanilang hukbo, pagkatapos ay sisimulan na nila ang kanilang pagkubkob. Awu! Ang walang humpay na pag-ungo ng mga lobo ay masakit sa pandinig ng mga tao. Tila tinawag nila ang lahat ng mga lobo na magtipon. Bawat lobo ay sama-samang umaalulong.
Nang marinig ng mga tao ang mga alulong, isang lamig ang sumalakay sa kanilang mga puso. Ang mga lobong iyon ay pawang umaangal sa langit, nakakakilabot. Isang wolf pack. Namutla ang mukha ni Nona. Si Tianya Hage ay napapaligiran ng mga lobo. Ang wolf pack na ito ay magiging mas parang isang hukbo, walang mga salita upang ilarawan ang kanyang takot. Ang isang wolf pack ay hindi katulad ng ilang lobo, lahat sila ay magtutulungan at walang sinuman sa kanila ang natatakot sa kamatayan, tulad ng grupo mula sa Wolves of the Desert na lumaban kay Lin Fang. Kahit na alam nilang mamamatay sila sa mga kamay ni Lin Fang, walang takot pa rin silang susugod sa kanya bilang isang pack. Ang daming lobo, mas nakakatakot ang grupo naging, habang dumarami ang kanilang mga bilang, gayon din ang kanilang kawalang takot. Bukod pa rito, sa bawat wolf pack, palaging may pinuno na mas malakas kaysa sa iba pang mga lobo. Habang papalapit si Lin Fang at ang iba pa kay Tianya Hage, napansin nilang naging patag ang disyerto, ngunit dahil patag ito, kitang-kita ng grupo ni Lin Fang ang mga lobo na nagkukumpulan. Ang isang kitakot-takot na mga mata ay gutom na nakatingin sa kanilang grupo. Ngunit si Lin Fang ay nagpatuloy sa pagtakbo, hindi siya huminto kahit isang pagkakataon, siya rin ay walang takot, para bang ang mga lobo ay hindi nakikita sa kanya. Meng Qing, dalhin si Nona sa lungsod. Magbubukas ako ng landas, sabi ni Lin Fang. Bahagyang tumanggo si Meng Qing, hindi nila kayang mag-aksaya ng oras. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang habang naglalabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Si Lin Fang ay sumugod sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, mukhang siya ay nagngangalit. Awu! Nang makita ng wolf pack na iyon ng isang tao na humahabol sa kanila, hindi nila napigil ang lumakas palalo. Ang hindi mabilang na dami ng matutulis na kuko ay dumaan sa hangin habang nilalazlas nila siya. Biglang ibinagsak ni Lin Fang ang kanyang mga paa at tumalon sa hangin, nag-iwan ng malaking bunganga kung saan naroon ang kanyang mga paa. Ang purong araw na si Chi ay pinakawalan habang ang apoy ay nagsimulang lumunin ang kanyang katawan. Ang araw ay sumisikat sa kanyang nagninangas na figure habang ang isang nakasisilaw na liwanag ay sumisikat sa kanyang paligid. Place rate. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Sa loob ng nakakasilaw na liwanag na iyon, ang figure ni Lin Fang ay nawala, tanging ang kanyang espada lamang ang nakikita, isang nakakapasong espada. Grr. Ang mga lobo ay nagsimulang umungol ng agresibo patungo sa langit. Marami sa kanila ang sumugsog kay Lin Fang. Gusto nilang patayin si Lin Fang ngunit sa ilalim ng presyon na pinakawalan mula sa kanyang katawan, naramdaman ng mga lobo na sila ay mapupunit. Ang espada at enerhiya ni Lin Fang ay natakot sa isang bilang ng mga lobo. Bumaba ang espada ni Lin Fang mula sa langit, tila ang buong araw ay nakondense sa loob ng espadang iyon na humiwas sa mga lobo sa dinaraanan nito. Tila ang araw ay nahulog mula sa langit at bumagsak patungo sa mga lobo. Boom! Ewu! Ang pagungol ng mga lobo ay parang panaghuhi ng mga multo. Isang napakaraming lobo ang tinaga ng espada ni Lin Fang at isang siwang ang naputol ng malalim sa lupa. Ang siwang ay napakalawak at malalim na ang malaking bilang ng mga mahihinang lobo ay nahulog sa kailaliman. Tara na! Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Mabilis na nag-react si Meng Qing at tumakbo pasulong, tumalon siya sa hangin na parang isang matikas diyosa. Kahit na sa isang sitwasyon kung saan ang kanilang buhay ay nasa linya, si Meng Qing ay mayroon pa ring magandang aura. Tumalon si Lin Fang sa ere at nagpakita sa harap ni Meng Qing. Ang kanyang espada ay namuo sa kanyang kamay, at ang mga lobo ay nagsimulang umatras, na nagbigay daan kay Lin Fang na magbukas ng daan patungo sa lungsod. Kinaladkad ni Meng Qing si Noona sa likod niya habang tumatakbo siya mula sa mga lobo. Awu! Napuno ng mga nakakakilabot na alulong ang hangin. Gusto silang habulin ng mga lobo ngunit mabilis na lumingon si Lin Fang at huminto sa hangin na may mapanganib na liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon habang nakatingin sa wolf pack. Sinimulan ni Lin Fang na ilabas ang kanyang mabangis na apoy, sa harap ni Lin Fang ay isang itim na lotus ang nabubuo. Ang itim na lotus na iyon ay napuno ng malakas na mabangis na apoy na pinalapot sa anyo ng isang lotus, ang kapangyarihan nito ay nakakatakot. Nararamdaman ng mga lobong iyon ang pagbabago-bago ng kapangyarihan na nagmumula sa itim na lotus habang ito ay nabuo. Mabilis silang tumigil sa paghabol kay Meng Qing at Noona, lahat sila ay nanonood kay Lin Fang at sa kanyang itim na lotus. Tinitingnan din ni Lin Fang ang wolf pack na iyon. Sa kabila ng malawak na disyerto, nakita niya ang mga apoy na nagmumula sa mga nakalap na lobo, mayroong hindi mabilang na mga lobo na nagtipon sa labas ng lungsod, bawat kumpol ay may humigit kumulang 1,000 lobo. Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang surplus na kaluluwa na sumanib sa kanyang itim na lotus. Nagdulot ito ng paglaki ng itim na lotus at mas malakas sa bawat kaluluwa. Habang lumalaki ang lotus, ang malakas na nakamamatay na enerhiya ay nagsimulang tumakbo ng laganap at sumalakay sa kapaligiran. Pahinga. Sabi ni Lin Fang. Sa isang iglap, ang itim na lotus ay nahati at nabuo sa isang napakaraming itim na lotus. Matapos ang malaking itim na lotus ay nahati sa mas maliliit na lotus, ang kanilang kapangyarihan ay muling naging kalmado. Kung ang isang itim na lotus ay naglalaman ng labis na kapangyarihan, si Lin Fang ay mahihirapang kontrolin ito. Ang mga lotus ay nahati muli sa maliliit na itim na lotus. Ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na maliliit na itim na lotus, ang kapangyarihan ng isang itim na lotus ay mas malakas kaysa sa mga lobong ito. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Lin Fang. Ang kanyang kutis ay mukhang mapatla at ang kanyang noo ay nabuo sa isang nakasimangot, gayunpaman, ang kanyang mukha ay mukhang mas determinado kaysa dati. Nanginginig ang kanyang mga labi nang magsimulang magsalita si Lin Fang. Paglipot. Sigaw ni Lin Fang.
Ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ay pumuno sa hangin, tila ang mga itim na lotus ay isang hukbo na nagpapakawalan ng kanilang sigaw sa labanan, agad silang sumugod patungo sa mga lobo. Walang tigil pa rin ang pag-ungol ng mga lobo. Inihagis nila ang kanilang mga sarili patungo sa mga itim na lotus, sinubukan pa nga ng ilan sa kanila na lunukan ng buo ang isang itim na lotus, ngunit pagkatapos nilang lumunin ang mga ito, isang napakalaking itim na apoy ang magwasak sa kanilang mga katawan. Napakabilis, ang pulang dagat ng umaalulong na mga lobo na apoy ay naging isang itim na dagat na puno ng mga hiyawan ng paghihirap. Mahigit 1,000 apoy na lobo ang nasunog at naging abo, tila gustong sunugin ng itim na apoy ang buong disyerto. Buti na lang at walang nakapansin nito, kung hindi ay kinilabutan sila. Si Lin Fang ay nakamamatay na mapatla at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Mukha siyang pagod na pagod. Si Lin Fang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga sentido ay lubhang talamak sa kanyang paligid. Ipakita ang iyong sarili. Masamang sigaw ni Lin Fang. Maraming itim na lotus ang lumulutang sa paligid ni Lin Fang. Ang bawat isa sa mga lotus na ito ay naglalaman ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga mas maliliit na ginamit ng ilang sandali. Pumunta ka, sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Ang mga itim na lotus ay nagsama-sama at sumugod sa hangin patungo sa kanilang target. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 459, Alab. Nagpapatayan pa rin si Lin Fang sa grupo ng mga Firewolf. Habang nagmamadali si Meng Qing at noon na patungo sa Tianya Hage. Ngunit sa sandaling iyon, sarado ang tarangkahan at walang nakitang sinyalis ng paggalaw. Bukod dito, sa tuktok ng gate, mayroong isang malaking bilang ng mga tao. Lahat sila ay mula sa Tianya Hage. Dahil ang mga lobo ay lumitaw, ang pinakamalakas na magsasaka ng lungsod ay nagtitipon sa mga pader ng lungsod bilang paghahanda upang ipagtanggol laban sa mga lobo. Mayroon din ilang mahuhusay na kabataan sa dingding. Lahat sila ay partikular na nasasabik na ipakita sa lahat ang kanilang mga kakayahan, sa parehong oras, ito ay magsisilbing mahalagang karanasan sa labanan para sa kanila. Nang makita nila si Meng Qing at noon na sa ilalim ng gate, lahat sila ay tumingin sa kanila ng malamig at hiwalay na mga tingin. Hindi sila umimik, kalmado lang silang pinagmamasdan ng magkapareha. Mga Ginoo, ako si Noon na mula sa mga tribo ng disyerto, ito ang aking kaibigan, si Meng Qing. Sana ay payagan mo kaming makapasok sa lungsod. Sabi ng Noon na sa mga taong iyon ngunit nanatili silang tahimik. Nakatingin pa rin sila sa kanila ng parehong malamig at hiwalay na mga titig. Ang kapaligiran ay napuno ng mapang-ipang katahimikan na nagpaputi sa mukha ni Noona. Mukhang tama ang hula niya, imposible ang pagpasok sa lungsod. Nakikiusap ako na pasukin mo kami sa lungsod. Malungkot na sabi ni Noona. Nagsimula siyang yumuko nang makita niyang hindi sila natinag. Nagsimula na siyang magmakaawa sa kanila. Ang mga tao mula sa mga tribo ay mahihina, paano ka makakarating sa dagat ng mga lobo upang marating ang lungsod? Sabi ng isa sa kanila sa malamig na tono. Hindi sila naniniwala na ang dalawang ito ay tao na lalong nagpadesperada kay Noona. Mga Ginoo, mangyaring, dapat kayong maniwala sa amin. Muling sabi ni Noona, she was trying her best to convince them. Si Lin Fang ay nakikipaglaban pa rin sa mga apoy na lobo, kung hindi sila pumasok sa lungsod sa lalong madaling panahon, sila ay napapaligiran at papatayin ng mga lobo. Ano man ang mangyari, kailangan nilang pumasok sa lungsod. Paano kami maniniwala sa ganoong bagay? Sabi ng may panunuya. Tumingon si Noona at nakita ang isang binata na nakasandal sa dingding. Sa kanyang kamay, may naka-arco na sable. Nakatingin siya kina Noona at Meng Qing ng masama at mabangis na tingin. Napaka-attractive ng dalawang babae, lalo na yung may pinong belo na nakatakip sa mukha. Ang mga firewolves ay maaaring maganyong tao, ngunit sila ay mga hayop pa rin. Dapat mong habarin ang lahat ng iyong mga damit at ipakita sa lahat na ikaw ay talagang tao. Iyon ang tanging paraan para ma-verify namin ang iyong pagkatao. Pagkatapos ay bubuksan namin ang mga pintuan para sa iyo. Sabi ng binata na may masamang tono. Sa isang iglap, nagtawanan ng lahat. Tama si Sir Kyu. Habarin mo ang iyong damit at magagawa natin patunayan ang iyong pagkatao. Kung matutugunan mo ang aming mga kinakailangan, bubuksan namin ang mga pintuan sa lungsod. Nagdagdag ng iba. Talaga, lahat tayo nanonood, bilisan mo at tanggalin mo yung damit mo. Ang sunod-sunod na pangungutya ay nagpasindak kay Noona. Bukod pa rito, sinimulan na ni Meng Qing na ilabas ang kanyang enerhiyang yelo. Ang mga tao ng Tianya Hage ay pawang napakalakas na cultivator, at ang mahihina ay palaging biktima ng malalakas. Kahit sa mga lansangan, maaaring mangyari ang pagpatay anumang oras. Kung ang isang tao ay walang kapangyarihang protektahan ang kanilang sarili, hindi mahalaga kung ito ay para sa isang mahalagang bagay o isang interes sa pag-ibig, mawawala ang kanilang buhay dahil dito. Alam na alam iyon ni Noona. Ang Tianya Hage ay isang disyerto na lungsod na pinamumunuan ng malalakas na magsasaka mula sa disyerto. Ito ay isang lungsod kung saan ang mga batas ng gubat ang naghari. Ang lungsod ay mabagsik at walang batas, ang mga lansangan ay napuno ng pagnanakaw at kamatayan. Ang mga walang malakas na background, ang mga walang sapat na lakas, ay mapipilitang palabasin ng lungsod. Ang malalakas lamang ang makakaligtas sa loob ng lungsod na ito. Nagulat ang mga cultivators sa dingding nang maramdaman nila ang enerhiya ng yelo ni Meng Qing. Mukhang magaling ang babaeng iyon, mukhang masarap. Gusto kong i-verify ang kanyang pagkakakilanlan sa aking pribadong silid. Sabi ni Sir Kyu habang tumatayo. Habang nagsasalita siya, nagtawanan ng lahat. Mamatay. Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang sumambulat sa hangin. Kay Meng Qing silhouette flickered and she shot towards the wall, she threw herself towards Sir Kyu.
Nang makita ni Noona na sinasalakay ni Mengqing ang mga tao mula sa Tianya Hage, lalong namutla ang kanyang mukha, wala nang pagkakataon na makapasok sila sa lungsod. Nilinggan ni Noona ang kanyang ulo at nakita ang isang grupo ng mga lobo sa di kalayuan. Mayroong hindi mabilang na mga ulap ng buhangin na pumupuno sa hangin, napansin ni Noona ang isang silweta sa isa sa mga ulap ng buhangin, ito ay si Lin Feng. Nakita ni Noona si Lin Feng, nagsimula siyang mabawi ang kanyang kumpiyansa, nagkaroon siya ng lubos na pananalig kay Lin Feng. Ha! Biglang napansin ng karamihan ng isang malakas na chi na gumagalaw patungo sa kanila. Nagtaas sila ng ulo at tumingin sa malayo. Kaagad, nakita nila si Lin Feng na may ulap ng buhangin sa likuran niya. Boom! Isang ulap ng buhangin ang tumaas sa hangin habang si Lin Feng ay tumalon sa hangin, direktang bumaril kay Sir Keiyu. Tumigil ka. Isang figure ang bumaril sa hangin, sinusubukan ng taong iyon na pigilan si Lin Feng. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang pumuno sa kalangitan. Ito ay kahanga-hanga. Ang taong tumalon lang sa ere ay hinarap ng nakakakilabot na nakamamatay na enerhiya, mabilis niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon. Nais niyang hindi na siya nasangkot. Mamatay. Ang nakamamatay na enerhiya ay sumipol sa hangin, ang tao ay mukhang takot na takot at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang panghihinayang. Ang kanyang katawan ay nabalot ng nakamamatay na enerhiya na nagpatalon sa kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Ang isang makapangyarihang espada na si Chi ay mabilis na pumutok sa hangin, ang mga tao sa dingding ay natakot, ang espada ay napakabilis na wala ni isa sa kanila ang naramdaman na napigilan nila ito. Sas! Sa sandaling iyon, ang katawan ng tao ay hiniwa sa dalawang bahagi habang ang dugo ay umuulan mula sa langit. Sino ang binatang iyon? Anong brutal, gaano karahas? Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng awa. Sa Tianya Hage, walang batas, ang mahihina ay magdusa lamang sa kamay ng malakas. Ang lahat sa lungsod ay nasisiyahan sa pagpili sa mga mas mahina kaysa sa kanilang sarili at ang pinakamahina sa kanila ay maaari lamang magdusa ng pang-aabuso sa katahimikan. Nang dumating si Mengqing at Noona, nagmakaawa si Noona na ikinatuwa ng mga tao sa dingding. Nilibak nila sila, at hindi nila sila pinapansin na mahina. Gayunpaman, nang dumating si Lin Feng, hindi siya nagaksaya ng anumang salita bago walang awa na pumatay, na naging dahilan upang hindi sila makapagsalita. Wala nang nagbibiro, kinilabutan na sila. Ito ang malupit na batas ng gubat kung saan ang lakas at kalupitan ay hari. Boom! Isang napakalaking tunog ng banggaan ang kumalat sa hangin. Nagbanggaan ang kapangyarihan ni Mengqing at Sir Keiyu at pareho silang napatras, gayunpaman, agad na nahuli ni Lin Feng si Mengqing at inilagay siya sa lupa. Ayos ka lang. Tanong ni Lin Feng kay Mengqing. Tumanggo si Mengqing, ngunit malamig pa rin ang hitsura niya. Iwan mo sa akin. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Iniangat niya ang ulo at tiningnan ng mga tao sa dingding. Bumangon siya sa hangin at naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Nang makita ng karamihan ang mga mata ni Lin Feng, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Napakalamig ng mga mata na iyon, ito ay mga mata ng isang mamamatay tao. Parang ang babaeng pinahiya lang nila ay babae niya. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Sir Keiyu na ikinatulalan niya. Tinitigan din niya si Lin Feng. Pinipot ni Lin Feng ang isang espada sa kanyang kamay, ang mga gilid ng espada ay nilamon ng nakakatakot na itim na apoy. Ang buong katawan ni Lin Feng ay natatakpan ng nakakatakot na itim na apoy. Ang kanyang mabangis na apoy ay tila nagawa nitong sunugin ng mundo upang maging abo. Mukhang magalang si Sir Keiyu nang kaharap si Lin Feng. Hinubad niya ang kanyang arco na sable na nagpakalat ng isang mapanglo na liwanag, ito ay tila isang gasoklay na buwan na makapagbibigay liwanag sa lupa. Si Lin Feng ay sumulong ng walang salita, ang kanyang nakamamatay na enerhiya ang siyang magsasalita. Ang kanyang enerhiya ay nagiging mas malakas sa bawat paggalaw at ang kanyang espada ay lalong nakakasilaw. Nahipnotismo ang mga tao sa nakakatakot na itim na apoy na pumapalibot sa kanyang katawan. Habang sumisikat ang araw sa katawan ni Lin Feng, nakakagulat na nadagdagan ang kapangyarihan ni Lin Feng. Sumugod si Lin Feng, ibinaon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa mabangis na apoy, ang itim na apoy na lang ang natitira. Boom! Ang itim na apoy ni Lin Feng ay lalong lumakas habang sila ay tumaas sa kapangyarihan. Ang puso ng lahat ay nasa gilid. Anong nangyari? Nakalusot lang siya sa susunod na layer. Walang imak ang lahat. Ginawa ni Lin Feng ang lahat ng kanyang enerhiya sa mabangis na apoy na lumamon sa kanyang katawan ng apoy. Ang araw na sumisikat sa kanyang katawan ay naging chi na naging sanhi ng kanyang apoy na patuloy na lumakas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ginamit niya ito para makalusot sa hadlang patungo sa susunod na Zuan Chi layer. Nakakatakot. Nakalusot siya sa susunod na cultivation layer habang nakikipaglaban. Kinailangang labanan ni Lin Feng ang napakaraming matinding laban kaya wala siyang panahon para tahimik na linangin ang susunod na Zuan Chi layer. Kaya't nakalusot siya sa gitna ng isang laban na naging sanhi ng paglakas ng kanyang lakas. Ang sitwasyon ay nagiging lubhang mapanganib para kay Sir Keiyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 460, kamatayan sa mga pader ng lungsod. Nang makita ni Sir Keiyu si Lin Feng na pumasok sa susunod na cultivation layer, bumigat ang kanyang puso. Si Lin Feng ay isang nakakatakot na individual. Kung alam niya na sina Mengqing at Noona ay sinamahan ng gayong malupit na binata, hindi siya magiging agresibo sa kanila. Wala nang babalikan para sa kanya. Ginawa na niyang kaaway si Lin Feng. Wala siyang pagpipilian, kung hindi siya lalaban, papatayin pa rin siya ni Lin Feng. Walang naramdamang kakaiba si Lin Feng matapos makapasok sa ikatlong layer ng Zuan Chi.
Napakaraming laban ang kanyang pinagdaanan, lahat ng laban na iyon ay pinaglabanan ng buong lakas. Nakakuha siya ng mga insight tungkol sa chi at sa paggamit ng enerhiya nang muling makasama niya ang kanyang ama. Higit pa rito, nasipsip din niya ang isang malaking bilang ng mga kristal ng apoy, ang pagbagsak sa ikatlong layer ng Zuan Chi ay ilang sandali lamang, kung saan umaapaw ang tubig. Bubuo ang isang channel. Ang chi at kaluluwa ni Lin Fang ay napalakas na lampas sa ikatlong layer ng Zuan Chi. Sa sandaling iyon, nang makapasok siya sa ikatlong layer ng Zuan Chi, hindi siya nakaramdam ng pagod, stable na ang kanyang cultivation. Lalong kumikinang ang itim na apoy na pumapalibot sa kanyang katawan. Nang maramdaman ng karamihan sa mga pader ng lungsod ang kanyang lakas, lalo silang natakot. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang espada ni Lin Fang ay hindi lamang naglalaman ng nakakapasong araw na chi, mayroon din itong nakakatakot, nakamamatay na chi. Ang espadang iyon ay may kapangyarihang lipulin ng lahat, saan man iyon espada ay nakadirekta, ang tanging pagkawasak ay susunod. Ang enerhiya ni Lin Fang ay sumisipol sa hangin habang ito ay gumagalaw patungo sa tuktok ng gate ng lungsod. Marami sa mga taong malapit kay Sir Keiyu ang nagsimulang lumayo upang maiwasang masangkot. Hindi sila nang ahas na lumapit sa espada ni Lin Fang, kung ang espadang iyon ay umabot sa kanila, ito na ang katapusan nila. Seryoso at solemn na ang itsura ni Sir Keiyu. Panay ang titig niya kay Lin Fang. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pressure. Kapag kaharap ang isang makapangyarihang magsasaka, ang isang pagkakamali ay nakamamatay. Napakalakas ni Lin Fang, kaya hindi nang ahas si Sir Keiyu na kumilos ng walang ingat, alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Sir Keiyu ngunit malungkot din at malungkot na parang crescent moon. Isang arkong saber spirit ang pinakawalan sa likod niya. Sabers ang specialty ni Sir Keiyu. Siya ay lubos na kilala sa loob ng lungsod. Sa tuwing gagamitin niya ang kanyang sable, nanginginig at nilalamig ang mga tao sa takot. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang mapanglo at mapanglo na saber ay mukhang mapatlo kung ihahambing sa nakakapasong espada ni Lin Fang. Ito ay tulad ng paghahambing ng buwan sa araw. Ang kanyang sable ay mukhang hindi gaanong mahalaga kung ihahambing. Ako, si Keiyu, ay nagsasanay sa paglilinang ng sable sa loob ng 15 taon, ang mga taong nasa parehong antas ay hindi mangarap na salakayin ako. Ang mga hindi maiiwasang mamatay. Sabi ni Keiyu sa malamig na tono. Ang kanyang enerhiya ng sable ay lalong naging marahas at nangingibabaw sa bawat salita. Nang marinig siya ni Lin Fang, ang kanyang mukha ay tila malamig at walang ekspresyon. Si Lin Fang ay humakbang pasulong at naglazles gamit ang kanyang espada. Ang kanyang nakakatakot at nakamamatay na enerhiya ay bumagsak sa kapaligiran patungo kay Keiyu. Ang mga kalaban ko na nasa cultivation level ko, hindi nila alam kung paano sila namatay. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Gamit ang kanyang espada, madaling makitungo si Lin Fang sa mga taong kapareho niya ng antas ng paglilinang. Kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas, sila ay mamamatay sa isang iglap. Ang mga salita ni Lin Fang ay naging sanhi ng panginginig ng lahat. Sinabi ni Keiyu na ang mga taong nang ahas umatake sa kanya ay namatay sa kanyang sabot. Sinabi niya iyon upang sirain ang kumpiyansa ni Lin Fang at mabawi ang kanyang sarili, ngunit sa halip ay sinira ng pangungusap ni Lin Fang ang kumpiyansa ni Keiyu. Bukod dito, nanatiling kalmado si Lin Fang sa buong oras na ito. Ang kanyang espada ay nagawang pumatay ng mga taong may mas mataas na kultibasyon gamit lamang ang isang atake. Wala kang magiging exception. Sabi ni Lin Fang sa malamig na tono. Ang langit ay napuno ng nakamamatay na enerhiya na patuloy na lumalakas. Mamatay. Mamatay, mamatay, mamatay. Ang nag-iisang salitang mamatay ni Lin Fang ay umalangaw sa kapaligiran. Ang kanyang nakakapasong espada ay nilamon ng itim na apoy. Parang kulang ang lahat ng bagay sa mundo kumpara sa espada ni Lin Fang. Mukhang namangha si Sir Keiyu. Ang espadang iyon ay nagpapakaba sa kanya. Ito ay nakakatakot. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang sabot. Si Keiyu, na laging madaling pumatay sa kanyang mga kalaban, ay tila walang kapangyarihan ng harapin si Lin Fang. Lahat ay nanunood habang ang saber chi ni Keiyu ay kinain ng espada ni Lin Fang na chi. Nagulat si Sir Keiyu habang pinagmamasdan ang pagbaba ng espada. Pinagsisihan niya ang lahat. Gusto niyang bawiin ang lahat. Ang kanyang kinabukasan ay dapat ay mapupuno ng kaluwalhatian, ngunit dahil sinalakay niya si Meng Qing ng mga kahalayan, walang sinuman ang makapagliligtas sa kanya. Isang banayad na tunog ang pumuno sa hangin habang ang sun sword ni Lin Fang ay bumaba at nilaslas ang katawan ni Keiyu. Ang kanyang katawan ay nilamon ng itim na apoy at nagkawatak-watak, wala ni isang bahagi ng kanyang katawan ang natira. Kaunting dugo lang ang bumulwak sa hangin. Ito ang kabayaran para sa kahihiyan ni Meng Qing, na siyang halaga para sa galit kay Lin Fang. Tanging nakamamatay na katahimikan ang bam-alot sa hangin. Nakakatakot si Lin Fang. Katulad ng sinabi niya kanina, hindi man lang alam ni Keiyu kung paano siya namatay. Kahit na hindi nakalusot si Lin Fang sa ikatlong layer ng Zuan Chi, sapat pa rin sana ang kanyang espada para patayin si Keiyu. Sa sandaling iyon, malamig na sumulyap si Lin Fang sa karamihan, na nanginginig sila sa takot. Hindi sila naglakas loob na tingnan si Lin Fang sa mga mata. Meng Qing, noon na, sino pa ba iba? Tanong ni Lin Fang. Ang mga nang ahas na hiyain si Meng Qing ay nagsimulang manginig sa takot. Takot na takot sila. Hinihiling ni Lin Fang sa mga babae na ituro ang mga nagpahiya sa kanila. Papataya silang lahat. Siya at siya. Sabi ni Noon na sabay turo sa tatlong tao. Ang tatlong iyon ay pinahiya din sila at kinukutya. Siyempre, hindi magpipigil si Noona. Ang mga taong itinuro ni Noona ay nanginginig, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng husto.
Napalingon sila dahil nararamdaman nila ang nanlilisik na mga mata ni Linfang. Kasabay nito, isang nakakatakot at nakamamatay na enerhiya ang damaloy sa hangin patungo sa kanila. Tumakbo. Malakas na sigaw nila habang sinusubukang makatakas. Agad silang tumakbo sa direksyon ng lungsod, umaasang makakatakas. Tumakas. Nanatiling nakahiwalay si Linfang. Siya ay kasing bilis ng hangin nang makahabol sa pinakamalapit na tumatakas. Bumaba ang kanyang espada. Kaagad pagkatapos, kumalat ang isang nakakatakot na hiyaw sa pamamagitan ng hangin. Ang espadang iyon ay tumago sa kanyang dibdib at nawasak ang kanyang mga laman loob, ang kanyang katawan pagkatapos ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Emph. Napabuntong hininga si Linfang. Ang dalawang iba pa ay sinubukan ding tumakas. Inilabas ni Linfang ang kanyang purple na espiritu na agad na samalo sa kanila sa hindi maisip na bilis. Krr. Krr. Nagulat ang dalawang tao. Ang mga purple snakes ay mahigpit na hinigpitan ang kanilang mga katawan at nakulong sila. Kinaladkad sila ng mga purple snake pabalik patungo kay Linfang kung saan nakilala nila ang kanyang espada, na nagwakas sa kanilang buhay. Isang espada, dalawang bangkay, napatay sila sa isang iglap. Si Linfang ay mukhang kalmado at tahimik. Nakapatay lang siya ng 3 tao nang walang awa. Gumawa siya ng isang hakbang at biglang lumitaw muli sa ibabaw ng dingding. Sinabi niya kay Noona, "Noona, sino pa ba?" Sinulyapan sila ni Noona at umiling. Ang lahat ng mga taong nagpahiya sa kanila at nagsabi sa kanila na habarin ang kanilang mga damit ay patay na. Hindi pa papatayin ni Noona si Linfang. Sapat na ang mga pangunahing salarin. Tumanggo si Linfang at hindi na nagsalita pa. Sa di kalayuan, ang mga lobo ay umaalulong pa rin, at isang nakakatakot na apoy na chi ang pumuno sa hangin. Dumating na ang wolf pack. Bulong ni Linfang. Kagad, pagkatapos, ang kanyang silhouette ay kumikislap, at siya ay lumapag sa tabi ng Noona. Tinulungan niya si Mengching na buhatin ng Noona habang lumilipad sila papunta sa ramparts ng lungsod. Narinig ng lahat si Linfang at nagsimulang tumingin sa malayo. Nagulat sila. Ang nakakatakot na hayop na apoy na si Chi ay mabilis na lumalapit. Sila ay may apoy na pulang mata at umaangal sa langit. Ang kanilang apoy ay hindi katulad ng kakalabas lang ni Linfang. Sila ay halimaw at makahayop. Gusto ng mga apoy na lobo na iyon na gawing isang bloodbath si Tianya Hage. Tumingin si Noona sa karamihan at pagkatapos ay tumingin kay Linfang. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso niya. Sa buong oras na ito, nakaramdam siya ng matinding takot. Noong una, natatakot siya na hindi sila makapasok sa lungsod, ngunit sa sandaling iyon ay natakot siya sa lahat. Nabuhay siya sa isang mundo kung saan nilalamon ng malalakas ang mahihina, kung may gustong pigilan sila sa pagpasok sa lungsod, papatayin sila ni Linfang. Ginamit niya ang kanyang napakalaking kapangyarihan para sumakay sa lungsod. Sino ang maglalakas loob na hamarang muli sa kanyang landas? Bukod dito, ipinakita ni Linfang na hindi siya isang umusbong na apoy na lobo, ang isang apoy bang hayop ay magiging master ng mga espada. Ano man ang nangyari, ang lakas ay palaging magiging salik sa disyerto. Kung ang mga taong iyon ay nakakita ng isang taong mahina, kahit na alam nilang hindi sila apoy na lobo, sasamantalahin at kutsain pa rin sila. Gayunpaman, kung ang isang tao ay malakas, tulad ni Linfang, hindi nila kailangang humingi ng pahintulot, kung sino man ang magtangkang pigilan sila sa pagpasok sa lungsod, agad nilang papatayin ang sino mang hamarang sa daan. Kung patutol ang mga mahihina, ito ay katulad ng panliligaw kay kamatayan. Ang mas malalakas na cultivator mula sa lungsod ay hindi makisali, bakit gusto nilang lumikha ng away sa isang malakas na hindi kilalang cultivator?